Hello guys, mga ka-e-wallet user natin dyan. So, kamusta? Shoutout sa inyong lahat at sana okay lang tayo. Dahil sa malamang, kung isa ka sa nanonood ng video na ito, so isa ka na din sa stress sa pag-iisip o paghahanap ng paraan kung paano makukuha pabalik ang pera na pinadala natin sa Western Union. So, kaya naisipan natin gumawa ng video na ito. So, para makatulong sa mga ka-e-wallet natin dyan na naka-encounter ng same problem tulad ng akin. So, sana makatulong ang video tutorial na ito sa ating mga ka-e-wallet. Kaya panoorin nyo lang ang video na ito. So, ituturo natin yung nangyari. So, unang-una, ito ay based lang sa experience ko sa naging problema namin mag-asawa sa Western Union at Paymaya. Kaya i-share natin yung experience natin sa Western Union at Paymaya kung ano yung naging problema natin. So, ganito. Nagpunta ako ng Western Union upang magpadala ng pera kay Mrs. at i-cash in o i-receive ang pera through Paymaya dahil yun naman yung usual na ginagawa namin. Pag magpapadala ng pera sa Western Union, ika-cash in namin sa aming mobile wallet o e-wallet. So, ayun na nga, nakapagpadala na tayo sa Western Union at meron na tayong MTCN. Dito nagsimula yung problema. Nung i-receive na yung MTCN o yung money transfer from Western Union to Paymaya, pag input ng MTCN sa Paymaya app is may nag-pop up na error. So usually may nangyayari talaga na ganoon. So kaya inulit natin. And then may error ulit. And then in the third time na inulit, i-input yung MTCN, ang lumabas na error na ay kailangan ng kontakin ng Western Union dahil yung ini-input na MTCN is marked as paid na. So problema na yun, na-alarma na ako doon. Kasi paano makakapag-receive, paano magiging MTCN receive, wala pa naman nare-receive sa Paymaya app at hindi naman marireceive ni Mrs. kasi parehas kaming wala sa Pilipinas. E di ang ginawa ko, bumalik agad ako, siguro mga 30 minutes, bumalik agad ako dun sa location o sa Western Union store o agent na nagka-problema nga ako dun sa aking MTCN. So, inassist naman niya ako, may tinawagan siya, ganyan. Tapos, nakikita nga daw sa system nila na paid na yung MTCN. So, binigyan nila ako ng number ng customer service ng Western Union at doon na daw ako tumawag. Kasi sa kanila, wala na silang magagawa kasi mark as paid na yung MTCN. So, ang ginawa natin, tumawag agad ako sa customer support na binigay sa akin. May sumagot naman agad. So, nakikita nga din nila sa system nila na paid na yung MTCN na yon. At ang nakakatakot pa at nakakaalarma, paid daw ang MTCN as cash pick up sa store ng Paymaya. So, medyo na-alarma tayo doon kasi nga tulad ng sinabi ko, imposibleng marireceive ni Mrs. yung pera dahil parehas kaming wala sa Pilipinas. Ngayon, ang advice sa akin ng agent ng Western Union is kailangan daw puntahan doon sa store ng Paymaya. Ang sabi ko nga, paano nga kami makakapunta, wala nga kami sa Pinas, tulungan kami sa problema. So, in that time, siguro, ni-record na nung support na may problema ako. Natapos na yung tawagan namin ng customer support ng Western Union. Ngayon naman, nag-contact naman ako sa Paymaya na ganun nga yung naging problema. So, parang automated naman ang sagot ng Paymaya kasi mahirap talagang kontakin yung support nila. So, napakahirap talagang kontakin ng support nila o live support o live chat, napakahirap connect. Ang sabi nga nila, ganun, na na-escalate na daw yung concern sa designated team nila at makaka-receive daw ng update. So, medyo nagsimula na yung stress sa time na yon. Kasi nga, hindi naman basta-basta yung halaga na pinadala at kailangan talaga yung pera na yon, kaya pinadala kasi may paggagamitan talaga. Sa madaling sabi, sa isang buong araw na yon, so November 21 yun na nagpadala ako, walang nangyari talaga. Natapos yung araw na yon na hindi namin alam ang gagawin, na kung paano ang gagawin kasi nga first time namin na-encounter yon sa Paymaya na problema na hindi nag-credit yung amount pero naka-mark as paid ang MTCN. So hanggang sa nag-reply na yung Paymaya na support. So na kaya daw nangyari yon is due to cash in limit.
Kasi daw ang cash in limit is hindi na sapat doon sa ipapasok na amount o sa i-receive na amount galing sa money transfer from Western Union. So, ichinek ko yung um, limit. So, limit na nga, hindi na nga talaga kakasya. So, ando doon na tayo sa hindi nakakasya. So, paano nangyaring nakamark as paid ang MTCN kung hindi pala naging successful yung transaction sa Paymaya? So, hindi rin yung masagot ng support. At ang lagi nga sinasabi lang sa akin ng support ng Paymaya is naka-escalated na daw yung concern sa designated team nila at magantay na lang daw ng response. So, sa madalit sabi, ilang araw pa yung lumipas, patuloy tayo nag-update sa Paymaya support na kung ano ng balita hanggang sa hiningian na tayo ng mga ID, hiningian na ng para daw ma-update yung account na sa makapag-receive ng money remittance sa Western Union, kailangan mag-submit ng ID, which is ginawa naman ni Mrs. na nag-submit siya. Pero until December 1, wala pa din kasi yun yung sabi ng Paymaya support na nakausap namin ng huli na antayin lang mag-refresh yung incoming limit o cash in limit at rest assured papasok daw yung amount na i-receive. So, nagantay kami hanggang December 1. So, wala namang dumating. Na-reset na yung cash in limit. So, back to kumbaga malaki na ulit yung limit. Pasok na yung pera na ika-cash in. Pero, wala pa rin napasok o nagkikredit sa Paymaya ni Mrs. So, medyo alarming na ulit. So, ang ginawa natin, nagpa-follow up din naman tayo sa Western Union support na ganun nga yung nangyari. So, laging sinasabi din ng Western Union support na escalated na nga daw yung concern na i-receive sa mobile wallet, na hindi nag-credit, tapos nakamark as paid ang MTCN. Escalated na daw yon. So, medyo nagagalit na tayo ng time na yon sa mga staff o sa mga support na nakakausap natin kasi nga medyo nakakapag-init na ng ulo kasi parang pinagpapasapasahan na from Paymaya. Sinasabi na hindi nag-push through sa kanilang transaction, so ibig sabihin nila nasa Western Union ng pera. Pero pag tinawagan mo yung Western Union, ang sasabihin naman nila mark as paid na yung MTCN, so kaya nga daw escalated na sa designated team nila na yung problema at magantay na lang daw ng email na marireceive ko. So parang nagkakagalit kasi nga pinagpapasapasahan yung concern, hindi malaman kung kanino talaga yung problema, kung kay Paymaya ba o kay Western Union. So, sa madalit sabi, December 1, di pa rin namin nakukuha yung pera. So, may nakausap tayo na isang support na Western Union na medyo maganda yung pagkaka-explain niya. Na, ayun daw pala ay safety protocol ng Western Union na once na hindi maging successful ang pag-receive ng money through mobile wallet o online banking due to cash in limit is parang mapoploat yung pera sa Western Union na mamamark as paid siya for safety money, para safe na rin yung money na wala na ding makakakuha. So, medyo nakampante tayo doon kasi inassure sa atin ng staff ng Western Union na rest assured, sabi niya, yung money daw as safe. So, ibig sabihin, patuloy pa din tayo nagpa-follow up sa Western Union. Kasi nga, parang nagkaroon na tayo ng buhay na safe daw yung money daw. Sa Western Union na tayo nagpa-follow up. So, kada follow up naman natin ang concern natin sa Western Union, ang nangyayari is paulit-ulit lang yung sinasabi nila na escalated na yung concern, magantay na lang ng email hanggang sa ilang araw na yung dumaan. From November 21 nga, first day na nagka-problema, nagtawag na hanggang December 1, ganun pa rin, paulit-ulit na ganun. So, anong nangyari? Sige, patuloy pa din kami ng update kay Paymaya, patuloy pa din kami ng update kay Western Union, pero palaging ganun pa din yung sinasabi nila na escalated na nga ang concern sa designated team at magantay na lang ng email sa kung anong result ng investigation. So, sa madaling sabi, mula December 1 ulit, since hindi nga pumasok yung pera sa Paymaya, tulad ng sinabi ng support ng Paymaya na antayin lang mag-reset yung cash in limit at papasok. So, dahil hindi nga pumasok,
patuloy tayo nagko-contact sa Paymaya at Western Union. So, anong nangyari, kakontakt natin kay Western Union, medyo nagagalit na tayo kasi nga walang result na nangyayari. Hanggang sa may nanghingi ng email ko sa Western Union, sa nakausap ko na naka-attach na daw yung email ko at don't worry, kung ano daw ang mangyari sa investigation is makaka-receive ako ng email. Tapos sinabi nila na rest assured nga daw is safe yung money at mariresolve yung issue. So medyo hindi ko panipaniwala kasi nga ilang araw na yung lumipas. So from December 1, December 2, 3, 4, 5, 6, patuloy pa rin tayong nag-update ng case number natin from Western Union at saka sa Paymaya. So dumating na yung time, December 7. So eto na. December 7, around 1:10 p.m. o 10 p.m. sa Pilipinas o 1:10 p.m. dito sa amin, naka-receive ng email ako from Western Union. So doon, na-receive ko na yung MTCN nga na yun, na yung MTCN ko na yun, na nagka-problema nga, is successfully refund na daw. So, ang ginawa ko, tinawagan ko kaagad ang customer support ng Western Union na naka-receive na nga ako ng email na successfully refunded na nga daw yung MTCN ko na yon. So, sa nakausap kong support, sabi nga daw niya, good news nga daw dahil nakikita nila sa system na refunded na nga daw. Tapos ayun, itinuro na niya sa akin yung instruction kung paano makukuha. So, binigyan niya ako ng bagong MTCN na pwede kong i-receive sa Western Union. So, ang mangyayari, akong sender, ako din yung mag-receive ng refunded amount kasama yung transaction fee nung nagpadala ko. So, full amount yung na-refund ko. So, sa madalit sabi, nagpunta na agad ako dun sa agent o location ng Western Union na pinagpadalan ko. Doon ko din kinuha yung refund ko. At December 7, nakuha ko yung refund ko. So, ganun yung nangyari. So, sa madalit sabi, ang step by step na gagawin natin ay lagi lang natin i-follow up yung concern natin from Paymaya to Western Union. So, para sila mismo magkaroon sila ng coordination sa nangyari. So, yun yung nangyari sa problem namin at sana makatulong ito sa inyo. So, try nyo din na gawin. Wala namang mawawala kung gagawin nyo. Pero kailangan lang, importante, hawak nyo yung transaction slip. Mas maganda na hawak nyo yung transaction slip nyo, which is doon nakalagay yung MTCN nyo. Para kung may hingin man ng Western Union na details, magkano yung amount, kung sino yung sender, ibibigay nyo yung mga details na hihingin sa inyo. So, sa madalit sabi, from November 21, na nagkaroon ako ng problema sa pagka-cash in sa Paymaya from Western Union, it takes 2 weeks or more than 2 weeks kasi December 7 ko siya na-receive yung refunded amount. So, sa madalit sabi, hindi na siya na-receive sa Paymaya, na-refund na siya ng Western Union. So, ibig sabihin, tama yung sinabi sa akin ng customer support ng Western Union na safety protocol nga siguro ng Western Union na pag hindi naging successful yung cash in sa mga e-wallet o mobile wallet due to cash in limit is magpo-float yung pera kay Western Union at magmamark as paid. So, kailangan lang nila ng investigation o clarification from mobile wallet provider na kung hindi nga ba naging successful yung transaction. So, nakita ko naman dun sa isinend sa aking email ng Western Union na nag-email din naman talaga yung Paymaya sa Western Union na nagre-request nga na i-refund yung pera ko kasi nga hindi naging successful sa kanila yung transaction. So, may coordination naman nangyari from Paymaya to Western Union. Yun nga lang ang problema, masyadong matagal yung process nila. Para sa ganon, masyadong matagal. So, maaalarma talaga yung tao. At saka hindi malinaw yung process na kung ano yung gagawin. So, ito yung process. Sa bandang huli, ibubuod ko, ilalagay ko sa video yung process. Step by step. So, sundin nyo na lang. Sana makatulong at sana makuha nyo din yung pera nyo. So, magandang araw ulit sa inyong lahat, mga ka-e-wallet.
Sana makatulong tong video na ito at hopefully makuha nyo yung mga pera nyo sa Western Union o kung ano mang mobile wallet na yan tulad sa pamamagitan ng step na ginawa namin. Okay, salamat. So, ito yung number 1 na gagawin natin. Sender at saka receiver, tawagan nyo yung Western Union hotline at sabihin nyo kung ano yung naging problema. So, pagkausap nyo na yung support ng Western Union, so maganda kayo ng isang ballpen o papel, manghingi kayo ng case number bago matapos yung usapan. Para pag magpa-follow up kayo ng concern sa Western Union, hindi na kayo pa ulit-ulit mag-explain ng problema. Tapos, ibigay nyo rin yung active email address nyo, active phone number nyo sa support ng Western Union para doon kayo makaka-receive ng update from Western Union. And then, bago matapos din yung usapan, hingin nyo yung name na nakausap yung support at yung operator ID o yung OPID nila. So, isulat nyo din sa isang papel. Tapos, yung receiver naman, ito yung pangalawa, yung receiver naman, receiver lang kontakin yung e-wallet provider na nagkaroon ng problema. Kung GCash man yan, Paymaya o CoinsPH, kontakin nila yung support at sabihin nyo naging problema na gano'n, na hindi nga kung ano yung naging problema nyo. Tapos, sa sender naman, kapag ka magpa-follow up ng concern sa Western Union, gamitin yung same case number na binigay. Kasi hindi naman nila i-entertain yung receiver. Para sa akin, once lang magko-complain yung, magtatawag lang yung receiver, first time sa Western Union. So, hindi naman kasi entertain ng Western Union kasi hindi sila magdi-disclose ng information sa receiver. Sa sender lang sila. So, kaya sender, use the same case number na binigay ng support ng Western Union kapag ka magpa-follow up o manghingi ng update sa Western Union. So, every time na magpa-follow up ka, every 24 hours, gawin mo yon para i-prio nila yung concern mo, malaman nila na talagang every 24 hours nahingi ka ng update, ipaprio nila yon. Tapos manghingi ka lagi ng name na nakakausap mong support tsaka OPID ID o yung operator ID. And then eto na, kapag ka naka-receive ka na ng email from Western Union, tumawag ka ulit agad sa Western Union. So kung nakalagay sa email ay refunded na yung amount mo, na ganun yung nangyari o nangyari sa investigation, tumawag ka kagad sa Western Union at sabihin mo na naka-receive ka na nga ng email. So, ang gagawin ng support ng Western Union is bibigyan ka ng panibagong MTCN, sulat mo agad yon. And then, tanong mo din kung magkano yung full amount na i-receive mo sa Western Union. Kasi ang alam ko, kasama yung transaction fee mo doon. So, kaya hingin mo din yung amount. And then yun, punta ka na sa Western Union agent, i-cash pick up mo na at wag mo na ulit i-try na i-receive sa e-wallet, i-cash pick up mo na kasi refunded yung amount na yun. Sana makatulong tong tips na to, video tutorial, gawin nyo at kung may tanong naman pwede rin kayong mag-comment, re-replyan ko kayo sa comment ng iba pa. Hindi ko man nasabi lahat dito, magre-reply ako sa comment para makatulong. Okay, maraming salamat mga ka-e-wallet. Sana makuha nyo lahat yung pera nyo. Bye-bye!